Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alam nyo ho, saksi ho kami, lalong-lalo na sa Distrito 2 ng Quezon City, kung ano ang pagbabago nung dumating ang ating Presidente Duterte. Noon, tinatawag kaming pinakamagulong barangay, riot dito, patayan dito, droga rito, walang humpay na droga. Ako po, dating kapitan ng Batasan Hills. Saksi po ako kung gaano kasalot ang droga. Droga ho, ang unang-unang sumisira sa pamilya. Ito po ay totoong istorya. Pag ang isang pamilya may biktima ng droga, nagkakaproblema ang tahanan. Yung dating masunurin, yung dating magalang, pag nakapagdroga na, wala nang sinasanto. Unang-unang biktima, unang-unang namomroblema ang mga magulang at ang kanyang kapamilya. Pag naubos na ang mga gamit, nanakaw na, nabenta na, ultimo kaldero, susunod na nanakawan ang kanyang mga kapitbahay. Ganyan po ang problema ng droga. Wala pa man po, hindi pa man po si Presidente Duterte, kung ano ang stand niya sa Davao, yan din ang stand ng inyong abang lingkod. Kaya binagsagan po ko ng Duterte ng Quezon City. Saksi rin ako na wala tayong malalapitang hustisya nung panahon pong yun. Dahil ultimong mga kapulisan, sila na rin ang nagtutulak ng droga, nag-umpisa sa pagiging protektor ng droga hanggang sa natuto na sila na ang magbenta ng droga. Saksing buhay po ang inyong abang lingkod. Ilang pamilya, ilang magulang na lumalapit sa akin, umiiyak dahil ang dating magalang na anak nung nalunod sa droga, wala nang ginagalang. Pati sila ay sinasaktan na. Ultimo kaldero, ultimo lock ng pinto nila, binebenta na. Wala nang matakbuhan. Pag nagsumbong ka sa pulis, mas nauna pa ang pulis na magsabi sa puser ng droga na may nagreklamo sa inyo. Noon, weteng lang, okay na sa kapulisan. Pero dumating tayo sa punto na droga na, nire-recycle na ng ating mga kapulisan. Saksi ho ako at kasama ko po ito si Agent Jonathan Morales. May isang punto na wala nang mapupuntahan ang aking mga nasasakupan. Kaya ang inyong abang lingkod, niralihan ko na. Ultimo,
istasyon ng pulis sa amin. Maraming death threat, pero hindi ho nagpatinag ang inyong kaharap. Dahil ginagampanan ko lang ang aking sinumpaang katungkulan na ipinagkaloob ng mamamayan at ipinagkaloob ng Diyos. Lahat ho kaming lingkod bayan, nanunumpa po kami. Halos tuwing flag raising ceremony. Nakakalungkot po dahil kung sino ang nagpatino ng bayang ito, siya ho ang inaatake ngayon. Nung naupo po ang ating Presidente Duterte, napatunayan po na tama ang inyong abang lingkod dahil karamihan ng Ninja Cup galing sa istasyon ng aking nasasakupan na noon pa man ay aking pinagraralihan. Kaya po, ito, napatunayan nila pamalit sa nahulog. na tama ang inyong abang lingkod Yung sa palit sa nahulog. na talamak na ang droga. Talamak ang patayan Kanino yung nahulog? dahil pag may adik, may krimen. Hans, pag kilagay nga doon. Alam nyo ho, hindi ko na makayanan ang ginagawa ng administrasyong ito sa taong nagpatino sa ating bayan. Ang taong lumaban sa napakahirap labanan, ang sindikato ng droga, dahil hindi mo na alam kung sino, dahil halos lahat ay nakikinabang na. Narco politics ang kalaban natin noon. Ang mga pulis, alaga ang puser. Magbebenta ang puser, nakaabang na ang pulis. Pagbilid ng adik, sasalubungin na ng pulis at ise-set up na. Usong-uso ang hold up. Ako ho, naiintindihan ko Kaya na ba? kung bakit binabalikan ngayon ang ating presidente dahil 6 na taon silang nagutom. 6 na taon nasira ang kanilang pagnanakaw sa pondo ng kaban ng bayan. Mayaman po ang bayan natin. Ang problema lang po, kaming mga politiko, ang tunay na problema sa bayang ito dahil 70% sabi nga ninanakaw naming mga politiko. Alam niyo, pinag-isipan ko maigi kung lalantad na ba ako. Sa nangyayari po ngayon, 66 years old na po si Tatay Rani. Pag tumatanda ka na, gusto mo lang, naiintindihan ko yung mga lolo ko noon at lola. Gusto na lang nila na magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapayapaan para sa mahal nila sa bayan.
Ang hirap po ipaglaban ang tama ngayon. Pero kung walang titindig sa tama, tuloy-tuloy po ang kasamaan na dinulot ng ilang mga politiko na mga buhaya. Sa barangay ko po, ang may pinakamalaking crocodile farm. Mas malaki pa kay Lulong. Kaya ito po mga kasama ko nandito ngayon, nagpasya po kami na tumindig na. Kami pong maisog sa Quezon City, hindi napapayag na magsasawalang kibo. Kami po ay titindig ngayon sa tama dahil alam ko marami pa ring Pilipino na nakikiramdam na kagaya ko noon. Baka ngayon, sabay-sabay tayong titindig. Tama na! Sobra na! Gaya po na sinabi ko, ang simpleng tahanan pag kami adik, problemado na ang tahanan. Lalo na kaya kung ang ating presidente ay adik. Kaya nagkawindang-windang ang Pilipinas. Ang pagbabago po ay kailangan dalawang tao. Ikaw ay malaking magagawa sa pagbabago. Hindi ko na rin po patitis na walang pakundangang pagbigay ng ayuda. Ang ayuda po, pamilya rin ang nakikinabang. Pamilya ng mga supporter, pamilya ng kaibigan ng mga politiko. Papayag pa po ba kayo? Malalahimik pa rin po ba kayo? Baka naman pwedeng samahan nyo na ako sa pagtindig dito alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Kung hahayaan po natin ito, pwedeng kakayanin natin. Pero yung mga mahal natin sa buhay, sila ang tatamaan ng gusto. Yung silent majority po, yung kasama ni Marites. Tama na po ang pakiramdam. Tama na po ang pagmamatsyag. Lumantad na po tayo. Dahil mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa mga salot sa lipunan. Napatunayan ko na po yan nung ako po ay kapitan ng Barangay Batasan Hills. Kami po noon ay pinagpupugaran ng lahat ng masasamang elemento sa lipunan. Kaya magkaisa na ho tayo. Ang solusyon ng problema nito, ikaw, ako,
tayo ay sama-sama sumigaw na tama na. Nasa konstitusyon po, nasa Article 2, na may karapatan ang taong bayan na mag-revolt sa gobyerno kung ito po ay mapaglabis na, kung ito po ay sanhi na ng lahat ng kahirapan at pagtatraidor sa taong bayan. Pinagkaloob po sa atin yan. Gamitin po natin yan. Walang mangyayari sa atin. Huwag niyong hintayin na yung kamag-anak nyo ang mabibiktima ng mga krimen ngayon. Naglapasan na naman po ang mga puser sa barangay. Naglabasan na naman po ang mga eskalawag ng kapulisan. Nakikita naman po natin sa news, pulis ng kidnap, pulis ng hold up. Bumabalik na naman po tayo sa panahon na ang namumuno sa atin ay mga narco-politics. Mga kababayan ko, uulitin ko po, ang gobyerno may obligasyon sa taong bayan. Pero ang taong bayan may karapatan paalasin ang gobyernong salot sa bayan. Walang pakialam ang ating presidente sa nangyayari at problema sa labas ng palasyo. Basta siya ay nasa sulok at nagpupulburon, wala na. Kaya ho naman, ang gustong mamuno sa atin sa 2028, ngayon pa lang sinisira na ang ating Super Inday. At ang binabala niya, yung mga bayaran niyang congressman. Napanood nyo naman po kung paano ang kabalbalan ng mga congressman na ipahiya si Super Inday. Pero dahil si Super Inday malinis ang budhi, malinis ang hangarin, bumuwelta sa mga buhayang walang kabusugang. Mga congressman. May pastor pa. Nakakrus pa. Abante. Kung magpahiya, kung mag-interrogate, daig pa ang tunay na piskal, disente. Pero itong pastor na to, ang tulis ng dila. Mukhang sanay, humibod ang dila niya. Ngayon po, nakita nyo ang katotohanan, ang nagtatanggol sa tunay na nagmamalasakit sa bayang ito. Taong bayan na ho ang nagtatanggol kay Super Inday.
Sana po, samahan, sabay-sabay tayong maglabasan. Saksi ho ako sa ilang revolusyon. Unang revolusyon sa tatay ni BBM, nandun po ako. Sa EDSA Revolution, alam ko po kung nagsasawa na kayo. Kaya ho, Inday, super Inday, baka ikaw lang ang hinihintay, tumayo dito, maglabasan na ang mga tao. Kailangan namin ng isang leader. Leader na ipagtatanggol ang mga naghihirap na bayang Pilipino. Andun si JDB. JDB. Parang awa na po ninyo. Gumising na ho tayo. Dahil pag hindi pa ho tayo gumising, huwag nating hintayin na umabot pa sa eleksyon na ito dahil ninanakaw na nila ang yaman ng bayan para ipambili ng boto ninyo. Kaya ho, ulitin ko, ikaw, ako, tayo ang solusyon ng problema at para mapatalsik ang salot sa bayang ito, mag-bolt in na ho tayo. Super Inday, tumindig ka na sa amin. Ikaw lang ang hinihintay ng taong bayan. Muli po, ang inyong abang lingkod, kung ano man ang mararating ko, kung ano man ang mangyayari sa akin dito, hindi ko pagsisisihan. Mapalad ko dahil ang mga anak ko ay stable na. Mapalad po ako dahil kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya utang ko sa Diyos, utang ko sa taong bayan na ipaglaban ang katotohanan. Huwag matakot, huwag magpauto. Pigilan na ang paglulustay ng kaba ng bayan ng mga ilang politiko. Sama-sama ho tayo. Muli, bawal ang mapagod, bawal ang matakot. Ang inyong balingkod po, galing sa isang mahirap, kaya sino ang makakaintindi sa isang pangangailangan na isang mahirap kundi ikaw galing sa mahirap? Ulitin ko, huwag nating hintayin na ang magiging biktima ng mga bangag na ito ang ating pamilya. Mabuhay! Maraming salamat sa pagkakataon at kasama niyo ako sa labang ito. God bless po sa ating lahat.
Maraming salamat po muli. Bigyan ng papugay mula sa ikalawang distrito ng Quezon City, ang tatay ng bayan, Tatay Rani Ludovica.